Kumusta mga boss? Shoutout nga pala sa inyo. Maano ulam? Galaw-galaw din. Peace. Lang tayo pampo good vibes lang. Shoutout muna tayo kila Benji Dongsal, The Gamer Fajardo, Neil Pingas TV, Roxy Eric, Enward Salibio, Alexis Rayenetes, Freddy Tolentino, Jovi Aranzenso, Rex Alor Sebas, John Ray Domingo, Robert Arcilia, Selima Ampuan, Jonathan Francis Barton, George Espirito, Juden Fronda, Alan Narvasa, Sem Sobrevega, Freddy Taguna, Rico J. Cruzado Silvestre, Marvin Nolasco, Jerry Reg Acho, Pads the Gamer, Diaz Lester TV, at Dal Apo Jomar, ang pagpapatuloy ng ang lihim na mayaman. Kabanata 1331, Ginoo, Crawford, ito ang oxyblood pellet at herbs na hiniling mo. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ang isa sa mga tagapaglingkod ay dinala ang mga bagay ng may paggalang. Maingat na sinuri ni Gerald ang lahat. Ang katotohanan na si Resort ay nalasan ni Gerald ay hindi lamang upang takutin siya. Talagang nilason ni Gerald si Rupert ng lihim na lason. Kahit na si Rupert ay isang napakasakim na tao at natatakot na mamatay, bukod sa kalahati ng mga cherished herbs sa King Valley, medyo kapaki-pakinabang pa rin siya kay Gerald sa isang tiyak na lawak. Hindi matatakot si Gerald na bumalik si Rupert sa kanyang mga sinabi sa hinaharap hanggat maaari niya itong bantay ng lihim na lason. Pagkaalis sa King Valley, hindi kaagad bumalik sa bahay ng kanyang tiyuhin si Gerald. Sa halip, ayon sa kasunduan nila ni Leo, nakarating siya sa yungib na pinagtatagwa ni Leo. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng konting tulala nang makita ang eksena sa harapan niya pagdating sa kuweba. Gumamit si Leo ng isang tumpok na mga damo upang harangan ang pasukan ng yungib at simpleng nakaupo sa loob ng yungib na walang galaw, tulad ng isang batang mag-aaral na nagkamali at nag-grounded sa bahay. Panginoon ko, bumalik ka na, sambit ni Leo na nakatayo siyang tuwang-tuwa pagkakita niya kay Gerald. Nagtago ka ba dito sa posisyon na ito sa buong oras? Tanong ni Gerald habang tumatawa. Sa gayon, Panginoon ko, hiniling mo sa akin na huwag lumipat. Kaya, nagtago ako dito nang hindi gumagalaw pagkatapos hanapin ang yungib na ito. Naghihintay ako sa iyo na bumalik at sunduin ako. Sambit ni Leo habang napakamot sa ulo. Hindi mo dapat patuloy na tawagan akong Panginoon mo. Leo, nagsasalita tungkol dito, ikaw ay aking matanda. Simple lang akong hitsura ng iyong Diyos, ngunit hindi ako ang parehong Diyos na iniisip mo. Prangkang sagot ni Gerald. Imposible yan. Mayroon kang pendant ng dragon dugo na jade. Batay sa iyong aura, maaari ko nang maunawaan na ikaw ang Diyos. Panipi, matapos makulong ng mga lalaking iyon sa yungib, naramdaman ko na ang kabog ng aking puso sa nakaraang mga araw. Ito ay dahil sa aking Panginoon, narito ka. Magalang na sabi ni Leo. Saglit na nagatubili si Gerald. Sinabi ni Kaina na siya ang Diyos. Gayun din, ang pendant ng jade na ito ay tila kinikilala ang pagkakaroon ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit binigyan nito si Gerald ng maraming mga alaala sa simula pa lamang ng hawakan niya ito. Ngayon, talagang nadarama ni Leo ang aura ng Diyos mula sa katawan ni Gerald. Hindi kaya siya ang tunay na Diyos? Hindi kaya ang Diyos ay nasa kanyang katawan? Maaari bang siya talaga ang muling pagkakatawang tao ng Diyos? Upang maging tumpak, maaaring ang Diyos ay si Gerald sa kanyang nakaraang buhay, at siya ang kasalukuyang buhay ng Diyos. Matagal nang nasa isip ni Gerald ang mga pag-aalinlangan na ito. Ang lahat ng mga pagkakataon na konektado ay tila nakumpirma at nakumpirma rin ang katotohanan ito. Tungkol sa aking pagkakakilanlan, pag-uusapan natin ito sa hinaharap. Gayunpaman, dapat mong itigil ang pagtukoy sa akin bilang iyong Panginoon. Medyo sobrang awkward ng tunog. Sambit ni Gerald habang nakangiti siya ng mapangiti. Medyo kinabahan si Leo, at sinabi niya, Panginoon ko, maaari mo ba akong hamakin at ayaw mong manatili ako sa iyong tabi upang paglingkuran ka? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pagbuntong hininga, kung nais mo talaga, maaari mo lamang akong tawagan sa aking pangalan, kung gayon. Ang pangalan ko ay Gerald. Panipi, napakamot ng ulo si Leo bago niya sinabi, kung sakali, maaari ba kitang tawagan na G? Crawford tulad ng iba, tinawag din nila ang ibang tao na si G. Fairley, Panipi, sige, napatango lang si Gerald sa
Kanyang ulo nang walang magawa habang tinanong niya, "Nga pala, saan ka nanggaling, Leo?" "Hindi ka hitsura ng isang lokal." Panipi, kapwa sila nakakita ng isang lugar sa yungib upang umupo bago tinanong siya ni Gerald dahil sa pag-usisa. Talagang namamangha si Leo kay Gerald. Marahil ay mas angkop na sabihin na siya ay namangha sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng karelasyong ito ngayon. Bilang karagdagan, iniligtas ni Gerald ang kanyang buhay. Lalo na naaakit si Leo sa gwapong hitsura ni Gerald at sa paraan ng pagsasalita, na tila ba mabait at madaling lapitan. Pinadama nito si Leo ng madali. Ang pakiramdam ding ito ang dahilan kung bakit nais ni Leo na kilalanin si Gerald bilang kanyang Panginoon. Naramdaman niya na tila sa wakas ay nakakita siya ng isang tao na maaasahan niya sa hindi pamilyar na lugar. Kaya, natural na sasabihin niya kay Gerald ang totoo sa ngayon. "Ginoo Crawford, nakatakas ako mula sa isang malaking sasakyang panghimpapawid bago dumating sa lugar na ito nang hindi namamalayan. Bukod dito, naramdaman kong parang ang lugar na ito ay kahit papaano napakakaiba at napakapamilyar. Naramdaman kong nanirahan ako dito dati, ngunit muli, sa parehong oras, naramdaman kong parang kakaiba at hindi pamilyar sa akin ang lugar na ito." Sabi ni Leo. Naramdaman ni Gerald ang pag-ikot ng buong katawan niya nang marinig niya ang sinabi ni Leo. Malaking paglipad na bapor na pandigma. Nagtatakang tanong ni Gerald. Kabanata 13:32. Pagkatapos, nakinig siyang mabuti habang ipinaliwanag sa kanya ni Leo ang buong kwento. Ito ay lumabas na noong si Leo ay napakabata pa, malabo niyang maaalala na siya ay nasa isang malaking sasakyang panghimpapawid na paglipad. Hindi niya matindaan kung gaano siya katanda sa oras na iyon, ngunit ipinalagay ni Gerald na siya ay mga 3 hanggang 4 na taong gulang noon. Bukod dito, maraming mga tao ang nasa paglipad na sasakyang dagat, at maraming mga bata na makakasama niya. Lahat sila ay dinala sa isang lugar na magkasama kung saan may isang taong nag-alaga sa kanila ng espesyal, at doon lumaki si Leo. Si Leo ay nakatanggap ng iba't ibang pagsasanay, at lumahok siya sa iba't ibang mga laban mula pa noong pagkabata. Alam lang niya kung paano lumaban. Bukod dito, palaging may isang napaka-misteryosong alamat sa lugar na iyon ay walang iba kundi ang Diyos. Ang lugar na kinaroroonan nila ay mayroong 2 malalaking estatwa ng bato sa lugar. Ito ay isang rebulto ng isang Diyos at isang ginang na puti. Lumaki sila sa ilalim ng alamat ng Diyos. Ibig mong sabihin na nadala ka sa paglipad ng sasakyang pandigma. At nagbago ang iyong pangangatawan at naging ganito kapag nandyan ka. Nagtataka na tanong ni Gerald. Pakiramdam niya ay parang may isang misteryosong pinto na patungo sa isang tiyak na pintuan na nakatago sa dilim na dahan-dahang bumubukas sa kanya. Tumango si Leo. "Oo, ngunit G. Crawford, ang Leo na tinitingnan mo ngayon ay ako pagkatapos ng aking pagbabago." Sabi ni Leo. Tila parang medyo nahiya si Leo sa kasalukuyan niyang magaspang at mayabang na hitsura. "Pagkatapos ng iyong pagbabago, oo, kasalukuyan akong nasugatan, kaya't hindi ako maaaring magbago at magbago kung paano ako dati. Hindi ako ganito dati. Sa katunayan, kakaiba talaga ito. Sinimulan kong planuhin ang aking pagtakas mula sa malaking sasakyang panghimpapawid laban sa isang buwan na ang nakakaraan. Pagkatapos kong makatakas, pumunta ako sa dagat. Pagkatapos nito, isang malaking palasyo sa ilalim ng dagat ang sumabog. Tila parang may gumamit ng pangkukulam at ilang espesyal na pamamaraan sa palasyo. Tinamaan ako ng malakas ng kapangyarihang ito, at nahimatay ako. Nang magising ako, naging estado na ako na karaniwang. Nararanasan ko, kapag nakikipaglaban ako at hindi na ako makapagbago. Sabi ni Leo, patungo sa dagat. Isang pagsabog ng palasyo. Sagot ni Gerald habang nag-iisip ng mabuti. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Hindi ka ba nila subukang abutin? Tanong ulit ni Gerald. Hindi ko alam. Wala akong malay nun. Nang magising ako, natagpuan ko ang aking sarili sa isang disyerto na isla. Pagkatapos nito, nagsimula akong magtago sa loob ng kakahuyan hanggang sa ilang araw na ang nakakaraan ng masugatan ko ang mga tao mula sa pamilyang Fairley. Gumamit sila ng ilang batong de kuryente upang makuha ako. Panipi, malalim ang iniisip ni Gerald. Ang pagsabog na inilarawan ni Leo ay tila eksaktong kapareho ng nasaksihan niya noong siya ay nasa palasyo ng hari ng karagatan.
Maaari bang ang pagsabog sa palasyo ng hari ng karagatan ay ang parehong pagsabog na naging sanhi ng pagkahilo ni Leo? Kung gayon, maaari mo ba akong bigyan ng isang pangkalahatang paglalarawan kung paano ang hitsura ng malaking paglipad ng bapor? Tanong ni Gerald. Sinimulang gamitin ni Leo ang kanyang mga hubad na kamay upang gumuhit sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, iginuhit na ni Leo ang balangkas ng paglipad na sasakyang pandigma. Sonlig. Tuwang-tuwa namang tumayo si Gerald pagkakita niya sa guhit. Bagaman gumuhit lamang si Leo ng isang magaspang na balangkas ng paglipad na sasakyang pandigma, ang itsura nito ay halos eksaktong kapareho ng sa paglipad ng laban ng Sonlig na inilalarawan sa mga mural sa pader na bato. Ang talukap ng mata ni Gerald ay nagsimulang kumubit ng ligaw. Si Leo ay isa sa mga taong nakatakas matapos na makuha ng Sonlig. Bukod dito, ang misteryosong paglipad na sasakyang pandigma na iyon ay talagang hindi masyadong malayo sa kanya nang siya ay sumisid sa ilalim ng dagat sa araw na iyon. Nagsimulang pa isang mabuti si Gerald. Sa kasong iyon, si Leo ay isa sa mga taong nahuli, ngunit matagumpay siyang nakatakas. Isang matapang na haka ang ginawa ni Gerald. Pakiramdam niya ay tila posible ito. Nga pala, alam mo ba ang karatulang ito? Dali-daling inilabas ni Gerald ang token ng banal na tubig na mayroong logo ng Sonlig dito. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Leo. Iyon ang marka na nakaukit sa dibdib ng mga tao. Medyo nag-ulo ang ekspresyon ni Leo nang makita ang logo. Tama iyan. Tama talaga, nakatakas talaga si Leo mula sa Sonlig. Nangangahulugan ito na si Leo ang kanyang pinakamalaking bakas sa paglutas ng misteryo ng Sonlig. Kabanata 1333. Ano ang lugar na naroon ka, Leo? Tila na nagmula ka sa parehong lugar tulad ng Diyos at ng babaeng nakaputi. Malamang ikaw ay isa sa mga tao na nakuha ng Sonlig mula sa lupa. Sabi ni Gerald. Matapos ang ilang mga palitan, ang lahat ng mga paglalarawan ni Leo ay tila tumutugma sa maraming mga pahiwatig na nakuha ni Gerald mula sa mga mural kasama ang katibayan na nagtipon si Gerald mula sa palasyo ng hari ng karagatan, pati na rin ang palasyo sa ilalim ng lupa sa disyerto. Halos natitiyak ni Gerald na ang Sonlig ay nakakuha ng maraming tao mula sa mundo, at si Leo ay isa lamang sa kanila. Bukod dito, ang Sonlig ay tiyak na may isang hindi mapaghihiwalay na koneksyon sa ginang na puti at Diyos. Sa ganitong paraan, matutukoy ni Gerald na tiyak na nasa tamang landas siya. Galing din si Kaina sa iisang lugar. Kung makakaligtas siya sa anyo ng isang kaluluwa, hindi ito magkakaroon ng katuturan na ang ginang na puti ay hindi magagawa ang pareho. Ang mga karanasan sa buhay na mayroon si Chester bilang isang bata ay patunay na ang babaeng nakaputi ay naging aktibo dati. Sa oras na ito, sinabi ni Leo, ang lugar na iyon ay tinatawag na Jailatra. Ibang-iba ito kumpara sa lugar na ito, ngunit mayroon ding 70 hanggang 80% pagkakapareho. Panipi, Jailatra. Kaya, ibig mong sabihin na ang bawat isa na nakunan kasama mo ay dinala lahat sa lugar na ito na tinatawag na Jailatra. Excited na tanong ni Gerald. Tumango si Leo habang sinasabi, tama yan. Nandoon kaming lahat, ngunit hindi namin alam kung paano kami makatakas. Sa kasamaang palad, nang pinadalhan kami sa ibang misyon, sumakay ulit kami sa paglipad ng sasakyang pandigma, at nagawa kong tumakbo palabas at makatakas. Panipi. Bukod dito, parang hindi ito magtatagal bago biglang lumitaw ang mga ordinaryong tao na tulad mo upang makatanggap ng pagsasanay doon. Nagpatuloy si Leo sa pagsasalita matapos mag-isip ng sandali. Kung gayon, para saan ang lahat ng pagsasanay sa iyo? Nagtataka na tanong ni Gerald. Hindi ko alam. Ang bawat isa ay binigyan ng kani-kanilang mga trabaho at responsibilidad. Ang ilan sa amin ay responsable sa pagbuo ng sandata. Wala na akong ibang alam. Sabi ni Leo habang umiling. Sa kasong ito, si Gerald ay mayroong pangunahing pahiwatig ngayon, at iyon ang lugar na tinukoy bilang Jailatra. Si Mila at ang iba pa ay nahuli at dinala ng lumilipad na bapor. Hindi nakapagtataka kung bakit ginamit ni Gerald ang lahat ng mga mapagkukunan sa pananalapi at lakas ng tao na kailangan niyang hanapin ang lahat ng mga pahiwatig na mayroon siya sa nakaraang taon ngunit hindi ito nagawa. Ito ay naka-out na dinala sila sa ibang lugar ng Sonlig. Bagaman hindi alam ni Leo kung nasaan talaga si Jailatra, kahit papaano, hindi na ganun kal ito at nawala si Gerald tulad ng dati. Ginoo,
Crawford, sinabi mo sa akin na ngayon ay naghahanap ka ng isang tao. Maaaring ang isang malapit sa iyo ay nahuli din at dinala sa jailatra. Nagtataka na tanong ni Leo. Oo, dinala sila ng Sun League. Sagot ni Gerald habang tumatango. Napakamot ng ulo si Leo at sinabing, ngunit ikaw ay isang alamat mula sa kung saan ako nanggaling. Kaya, dapat mong malaman ang daan patungong jailatra. Mayroon ding isang matagal ng alamat sa jailatra. Ilang sandali lamang matapos kang makakuha ng katanyagan at sumikat, bigla kang nawala. Hindi inaasahan na talagang pumunta ka rito. Excited na sabi ni Leo. Hindi ko maipaliwanag sa iyo ang lahat sa isa o dalawang pangungusap. Gayunpaman, hindi ako ang Diyos na iyong pinag-uusapan. Tulad ng para sa kanya, ang kanyang katawan ay kasalukuyang nakaimbak sa isang ilalim ng lupa palasyo. Bukod dito, sumama din dito ang babaeng nakaputi. Kasalukuyan kong hinahanap ang babaeng nakaputi dahil nais kong tulungan silang dalawa na muling magkasama. Ito ay dahil sa palagay ko na maraming mga lihim na nakatago kung nasaan ang ginang na nakaputi, ngunit tila hindi ko talaga siya mahanap. At saka, labis na nalulumbay si Gerald sa nakaraang mga araw. Napakaraming nadarama niyang damdamin sa loob, ngunit hindi niya alam kung sino talaga ang makakausap niya. Nang makita niyang tila isang matapat at mapagkakatiwalaan si Leo, handa siyang buksan at kausapin si Leo tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Bukod dito, tuwang-tuwa din si Leo na siya ay pinagtapat. Narinig ko rin ang ilan sa kanilang mga alamat dati. Ang nagmamay-ari na Keina na iyong pinag-usapan ay tila ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Siya ay lubos na malakas at makapangyarihan, ngunit siya din ay napakamasama. Nawala siya kasabay mo rin, Diyos. Lahat sila pinunta dito. Bukod dito, tila siya ay kondensado ang kanyang kamalayan at saloobin upang bumuo ng isang kaluluwa. Ngayon na nakakita siya ng angkop na katawan, katumbas ito ng kanyang muling pagsilang. Sabi ni Leo, dahil ang kanyang kakayahan sa pag-iisip ay tila medyo mahina kaysa sa isang average na tao, siya ay tahimik sandali bago siya. Sinabi, kung ang kanyang kapatid na babae ay nabuhay na maguli tulad ng sinabi mo, at kung nagpakita rin siya ng mga palatandaan ng pagiging aktibo ilang taon na ang nakalilipas, mapatunayan lamang nito na naipon na niya ang kanyang kamalayan at naisip ang bumuo ng isang kaluluwa. Sa kasamaang palad, hindi siya makahanap ng isang nababagay na katawan. Sa makatuwid, walang paraan upang siya ay muling mabuhay. Panipi, isang nababagay na katawan. Tanong ni Gerald na medyo tuliro. Tama iyan. Ang isang nabuhay na mag-uling kaluluwa ay kakailanganin upang makahanap ng isang naaangkop na nababagay na katawan. Kung walang naaangkop na kakayahang umangkop na katawan, ang kaluluwa ay simpleng lilipat kasama ang kabaong. Gayunpaman, sa sandaling mayroong isang angkop na nababagay na katawan para sa kanya, maaari mo itong gamitin upang maakay siya palabas, at makakakuha siya ng muling pagsilang, kung gayon. Crawford, kapag nangyari iyon, hindi mo kakailanganing magpakahirap upang makahanap ng kanyang bangkay. Panipi, Kabanata 1334. Kaya, iyon ang kaso. Sa simula pa lamang, nang siya ay nasa ilalim ng lupa palasyo sa desyerto, isang misteryosong tao ang nagpaalala sa kanya na hanapin ang kabaong ng babaeng nakasuot ng puti upang malibing niya silang magkasama. Kaya, lumalabas na hindi nito dinadala ang kanyang bangkay, ngunit dinadala nito ang kanilang kamalayan at pag-iisip. Sabi ni Leo, naintindihan na rin ni Gerald. Leo, alam mo ba kung paano makahanap ng angkop na katawan para sa kanya, kung gayon? Alam mo ba kung paano siya ilabas? Nagmamadaling tanong ni Gerald. Ayon sa mga alamat, napapabalitang siya ay kapareho ng Diyos, at nililinang at pinapractice niya ang discarting thunder eruption. Kaya, mayroong mahahalagang kulog chi sa kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay nalipat din. Kaya, kailangan mong maghanap ng sinumang bihasa sa thunder eruption upang magamit ang thunder godly pupil upang makahanap ng angkop na kakayahang umangkop sa kanya. Matapos maghanap ng angkop na katawan na naaangkop, ang tao ay dapat ding maglabas ng mahalagang kulog chi. Kapag naintindihan niya ito, lalabas kaagad siya. Panipi, gayunpaman, Crawford, walang maraming mga tao na maaaring gumamit o magsanay sa discarting thunder eruption. Likas na hindi ko alam kung paano gamitin ito. Sinabi ni Leo habang napuno siya ng panunuya sa sarili. Eruption ng thunder.
Pagkarinig ni Gerald nito ay hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang saya. Hindi ba siya nagsasanay at naglilinang ng diskarteng Thunder Eruption ngayon? Sa katunayan, maraming mga diskarte tulad ng pagsasanay sa mata, pagsasanay sa pisikal, at pagsasanay na chi na itala sa loob nito. Natagpuan niya na mahahanap niya ang babaeng nakaputi sa pamamagitan ng paggamit ng diskarteng Thunder Eruption. Tama iyan. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lihim na pamamaraan ay may napakataas na mga kinakailangan sa pangangatawan at mga daluyan ng dugo ng isang tao. Kung hindi sila may talento o sapat na may husay, sisabog at mamamatay sila habang nagsasanay o ginagamit ang diskarteng ito. Sinabi ni Leo, at may isang malakas na pananabik na tingin sa kanyang mga mata. Mayroon bang nasabing kasabihan tungkol sa diskarteng Thunder Eruption? Ngunit bakit naging okay siya kahit na nasanay na ito? Maaari bang siya talaga ang muling pagkakatawang tao ng Diyos? Gayunpaman, walang oras si Gerald upang pag-isipan ito pansamantala. Sinabi ni Leo kay Gerald kung paano gamitin ang mahahalagang kulog chi upang makahanap ng isang paraan upang maghanap para sa isang naaangkop na nababagay na katawan. Leo, salamat sa pagsabi at pagbibigay sa akin ng maraming mga pahiwatig. Natapik na tinapik ni Gerald ang balikat ni Leo bago niya inilabas ang oxyblood pellet na nakuha niya mula sa King Valley papunta kay Leo. Hindi ko alam kung ang oxyblood pellet na ito ay magkakaroon ng anumang epekto sa paggaling ng iyong mahahalagang chi. Gayunpaman, dinala ko ito dito para sa iyo pa rin. Kung ubusin mo ito, naniniwala akong magiging higit o mas mababa ang kapakipakinabang sa iyo. Sambit ni Gerald habang inaabot ang oxyblood pellet. Oxyblood pellet, magandang bagay iyon. Bagaman ang kalidad ay hindi masyadong maganda, kapakipakinabang pa rin ito. Tunay na kapakipakinabang ito sa akin. Maraming salamat, G. Diyos. Hindi, ang ibig kong sabihin, G. Crawford. Bulalas ni Leo habang masayang hawak ang oxyblood pellet ng dalawang kamay. Pagkatapos, kumaway siya ng kanyang mga kamay at direktang lumunok ng halos 100 mga pellet ng oxyblood. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakita ni Gerald na ang orihinal na maputlang kutis ni Leo ay nakuhang muli, at nagkakaroon siya ng kaunting kulay sa kanyang mapula-pula na kutis. Napapikit si Leo habang mahinahon na sinusuri ang katawan. Nakuha ko na ang ilan sa mahahalagang chi sa aking katawan. Susubukan kong ibahin ang aking katawan sa kanyang orihinal na estado ngayon. Panipi, habang nagsasalita siya, mahigpit na kinuyam ni Leo ang kanyang mga kamao. At mayroong isang malakas na tunog na pumutok sa lahat ng mga buto sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos, nakita ni Gerald na ang kanyang pangangatawan ay lumiliit sa sobrang hindi kapani-paniwalang bilis na nakikita ng mata. Ito ay nadama na parang gumagamit siya ng isang pag-urong na diskarte. Si Leo kalaunan ay naging isang ordinaryong itsura ng tiyuhin na may average na taas at chubby na katawan ng walang gulo. Hehe, salamat, G. Crawford. Maaari na rin akong maging katulad ngayon. Sabi ni Leo habang nakangiti. Oo, sagot ni Gerald habang mahinang tumango. Wala lang akong armas sa kamay ngayon. G. Crawford, mayroon bang tindahan ng panday dito? Pupunta ako at kukuha ng sandata para sa aking sarili upang tayo ay makapunta at maghanap para sa kanila. Biglang sabi ni Leo ng masama. Hanapin mo sila. Sino ang hahanapin mo? Panipi. Dahil talagang sinubukan ka ng pamilya Gunter na saktan ka, pipirain ko sila upang makapaghiganti sa iyo. Kabanata 1335. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na galit at galit si Leo dahil gusto niyang gumanti sa kanya. Pakiramdam ni Gerald ay mahina na gumalaw. Bago yun, gagamitin ko ang mga halaman upang may save ang isang tao. Kaya, dapat muna tayong bumalik. Sambit ni Gerald habang nakangiti. Okay, G. Crawford, sambit ni Leo habang napakamot sa ulo. Pagkaalis nila sa yungib, pareho silang direktang tumungo sa makatirang bayan. Ang problema sa braso ng Sierra ay hindi na maaantala pa. Kung hindi man, tiyak na magkakaroon ng isang sumunod na pangyayari. Bukod dito, si Gerald ay kailangang magtuon sa paghahanap ng angkop na naaangkop na katawan para sa babaeng nakaputi pagkatapos nito. Maraming tao sa mundong ito. Kaya, saan kinakailangang makakahanap si Gerald ng perpekto at tamang kakayahang umangkop na katawan para sa babaeng nakaputi? Hindi alam ni Gerald kung ito ay isang pagkakataon o hindi,
ngunit habang silang dalawa ay naglalakad palabas ng bundok, biglang naramdaman ni Gerald ang kanyang espiritual na pandama. Hanem, alam ni Gerald na tuwing naramdaman niya ito, nangangahulugan lamang ito na mayroong isang taong may parehong aura sa kanya na lumitaw na hindi masyadong malayo sa kanya. Gayunpaman, kung ano talaga ang kakaiba ay tiyak na magkakaroon ng napakalakas na pakiramdam si Gerald kung ito ay isang master na lumilitaw malapit sa kanya, tulad ng kung paano ito noong nakilala niya si Hogan bago ito. Ngunit ngayon, simpleng pakiramdam ni Gerald ang naramdaman. Nangangahulugan lamang ito na ang taong ito ay hindi isang master. Kakaiba yun. Tulad ng para kay Leo, halatang mayroon din siyang ganitong uri ng intuition, at siya ay nakabantay sa oras na ito. Ayon sa narinig mula kay Leo, ipinikit ni Gerald ng bahagya ang kanyang mga mata habang ginagamit niya ang kanyang magic technique. Nang muling imulat niya ang kanyang mga mata, may kakaibang lilang ilaw na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang mga lilang sinag ng ilaw ay tulad ng dalawang sinag na bumaril sa apat na magkakaibang direksyon. The Thunder Godly Pupil, si Leo, na nakatabi, nagulat din. Gayunpaman, nang makita niya na si Gerald ay ganap na nakatuon, wala na siyang sinabi. Sa oras na ito, naramdaman lamang niya na parang ito ay talagang kakaiba. Ginoo, si Crawford ay malinaw na Diyos. Kaya, bakit siya simpleng tumatanggi na aminin ito, kung gayon? Kudlid, marunong pa siyang gumamit ng Thunder Godly Pupil. Lalo na itong nagpapaliwanag sa sarili nito. Kudlid, dapat ito dahil ang Diyos ay may sariling mga plano at hangarin. Hindi ako dapat nagsasalita at nagtatanong ng labis tungkol dito. Kung hindi man, hindi maganda kung makakasakit ako at magalit ang Diyos. Kudlid, lihim na iniisip ni Leo ang sarili, at lalo niyang naramdaman ang respeto kay Gerald habang naghihintay siya sa gilid. Leo, marami ka nang sinabi sa akin tungkol sa mga mahahalagang chi ngayon lang. Ang isa sa mga punto ay tiyak na magiging napakakamalayan ko ito kapag may isa pang kakaibang aura sa paligid ko. Pakiramdam ko ay natagpuan ko na ang angkop na nababagay na katawan na nais mong hanapin ko. Napakalapit ito sa amin. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting pagtataka. Ayon kay Leo, bibigyan siya ng powerhouse aura ng napakalakas na pakiramdam. Bukod doon, ang kanyang mahahalagang chi ay automatikong bibigyan din siya ng isang napakalamig na uri ng pakiramdam. Kung ang lakas ay malambot at banayad, ang aura ay magiging mas pambabae. Ang kailangan ng babaeng nakaputi ay isang babaeng may malambot at pambabae na aura sa kanya upang siya ay maging kanyang nababagay na katawan. Natagpuan ni Gerald ang isang angkop na nababagay na katawan gamit ang Thunder Godly Pupil. Maaaring posible iyon. Sa totoo lang, bagaman ang mga katawan na nababagay ay bihira, hindi rin sila kakulangan. Ito ay halos ang uri ng babaeng ipinanganak na may likas na espiritual. Maaari silang magamit ng higit pa o mas kaunti bilang isang nababagay na katawan. Sabi ni Leo, halos 10 milya lamang ang layo nito. Tumungo na tayo roon. Panipi, pagkahulog na lang ng boses niya, mabilis na gumalaw patungo sa direksyon ang figure ni Gerald. Ang lokasyon na ito ay malapit na sa pasukan ng bundok. Mayroong isang maliit na nayon sa labas ng bundok. Sa pasukan sa sandaling ito, maraming mga binata ang nakapaligid sa isang babae. Bukod dito, tila isang batang lalaki na tumitingin tungkol sa edad na 16 o 17 taong gulang ay nasugatan at nakahiga sa lupa sa ngayon. Nahihirapan siyang bumangon upang makalaban niya ang mga kabataang ito. Gayunpaman, mabilis siyang napasipa sa lupa. Pakawalan mo ang aking nakatatandang kapatid. Ang bata ay kumuha ng ilang maliliit na bato mula sa lupa at ihagis ang mga ito ng direkta sa ulo ng maraming lalaki. Bilang isang resulta, sinipa siya ulit ng ilang lalaki, at lumipad siya ng higit sa 10 metro ang layo. Kapatid, ang batang babae ay tumingin na humigit kumulang 23 o 24 na taong gulang, at siya ay sumisigaw sa isang napakahirap na tinig sa ngayon. Hahaha, kaya, ano ngayon? Kung hindi mo nais na makita ang iyong nakababatang kapatid na nabugbog, dapat kang sumakay sa kotse at samahan kami ng kaunting sandali. Ito, talaga ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ako ng gandang batang babae. Ang sabi ng isa sa mga binata habang hinahawakan ang baba ng babae. Mawala, labis na nagpumiglas ang dalaga. Kami ay mula sa pamilya Syme, maliit na kagandahan. Sa palagay mo maaari mong ipagpatuloy ang pamumuhay kung saktan mo kami.
Banta ulit sa kanya ng binata. Ikaw, wala ba kayong pakialam sa batas? Ang ilang mga kabataang lalaki ay mahigpit pa ring nakahawak sa palso ng dalaga. Ang batas. Ang pamilya Saim ang batas. Ang sabi ng isa sa mga binata habang ngumisi siya. Pagkatapos nito, sumugod siya habang sinusubukang pilitin ang sarili sa dalaga. Sa sandaling ito, biglang may umagaw ng kanyang kwelyo mula sa likuran. Pagkatapos, ang binata ay kasunod na itinaas ng isang banayad na puwersa. Kabanata 1336. Sino ito? Ang iba pang apat na kalalakihan ay nag-react din sa sandaling ito. Ito ay sapagkat ang taong ito ay sumulong sa napakabilis na bilis, at ang pangkat ng mga tao na ito ay hindi man makita kung ano ang nangyayari. Kaya't, dali-dali nilang inilabas ang kanilang mga punyal, sunod-sunod. Ginoo. Sinabi ni Crawford na karapat-dapat kayong mamatay. Panipi, tama iyan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Leo. Sinusundan nina Gerald at Leo ang aura, at sinundan nila ito hanggang dito, upang masaksihan lamang ang eksenang nangyayari sa harap nila. Ito ay noong nagpasya si Leo na gumawa ng aksyon. Sino ba si G. Crawford? Kami ay mula sa pamilya Saim. Sawa ka na bang mabuhay? Mabuti pang bitawan mo ngayon. Sabay sabi ng iilang lalaki. Ginoo, sinabi ni Crawford na ang mga tao mula sa pamilya Saim ay mas nararapat na mamatay ng higit pa. Panipi, matapos niyang magsalita, nagbigay ng kaunting lakas si Leo. Pagkatapos nito, ang taong nasa kanyang kamay ay itinapon mga 20 metro ang taas hanggang sa langit. Naramdaman na parang simpleng nagtatapon ng manok si Leo sa kalangitan. Matapos siyang mahulog sa lupa, nagpumiglas siya ng ilang beses, at pagkatapos, wala nang mga paggalaw mula sa kanya. Ano, nang makita ito ng iilang kalalakihan, gulat na gulat silang lahat. Agad nilang itinapon sa lupa ang kanilang mga punyal, sunod-sunod, bago sila lumuhod sa harap ni Leo. Guru, mangyaring iligtas ang aming buhay, Panginoon. Panipi, gayunpaman, hindi masyadong pinansin ni Leo. Ang netindaan lamang niya ay sinabi ni G. Crawford na ang mga lalaking ito ay karapat-dapat na mamatay. Kaya't, pasimpleng na snap at binali ni Leo ang leeg ng dalawang natitirang lalaki sa isang iglap. Matapos mailigtas ang pares ng magkakapatid, yamakap ang bawat isa sa takot. Ang eksena ngayon lamang ay ganap na natakot sa batang babae sa kamatayan. Sa sandaling iyon, tiningnan niya si Gerald at ang pumatay na tiyuhin na dahan daw ang naglalakad papunta sa kanila. Hindi ka dapat matakot. Hindi ka namin sasaktan. Sambit ni Gerald habang naglalakad siya na may ngiti sa labi. Salamat. Salamat sa pagligtas sa amin. Sambit ng dalaga habang medyo tumango. Napatingin si Gerald sa dalaga habang ginagamit niya ang Thunder Godly Pupil upang pagmasdan siya. Ang aura ay nagmula sa batang babae na ito, ngunit ang aura sa kanyang katawan ay tila darating at umalis. Tila parang mayroon siyang nababagay na katawan, ngunit sa kabilang banda, tila wala siyang katawan. Batay sa sitwasyon, malamang na nakipag-ugnay siya sa ibang tao na may naaangkop na nababagay na katawan. Bukod dito, ang kanyang pakikipagtagpo sa taong ito ay nangyari hindi pa masyadong matagal. Hindi mo kailangang pasalamatan kami. Dahil ang iyong kapatid ay may hawak na isang basket ng kawayan, maaaring pareho kayong umaakyat sa bundok upang makalakam ng ilang mga nakapagpapagaling. Nadamo? Tanong ni Gerald. Pinrotektahan ng dalaga ang kanyang kapatid na nasugatan na at nabugbog sa buong katawan matapos mabugbog habang tumatango. Halatang takot pa rin siya kina Gerald at Leo. Kayong dalawa ay nakatira sa nayong ito. Tanong ulit ni Gerald. Tumango ulit ang dalaga. Kung walang partikular na mahalaga o kagyat, mas mabuti para sa iyo na huwag kang umakyat sa bundok. Masyadong mapanganib para sa inyong dalawa. Ano ang gagawin mo kung masagasaan mo ang isang mabangis na hayop doon? Panipi, nang makita ni Gerald na parang takot din sa kanya ang pareho, ayaw ni Gerald na ipagpatuloy ang pagtatanong sa kanila ng sobra. Kailangan nating umakyat sa bundok upang makalakam ng ilang mga nakapagpapagaling na damo upang makapag-brew kami ng gamot para sa aking lolo. Ang batang lalaki ay nagsalita sa oras na ito. Bukod dito, hindi ako natatakot sa anumang mga ligaw na hayop o hayop. Naririnig ko sila at alam kahit bago pa sila lumapit sa atin. Panipi, Hanem, mahinang sumulyap si Gerald sa batang lalaking binugbog ng husto.
Nakangiti lang ng ngiti si Gerald at hindi na sinabi ang ibang bagay. Paimpol siyang tumango bago siya umalis. Ginoo, Crawford, parang ang babaeng iyon ay walang kakayahang umangkop na katawan. Si Leo na nasa tabi ni Gerald ay biglang nagsalita. Tama iyan. Bagaman wala siyang kakayahang umangkop na katawan, dapat ay nakikipag-ugnay siya sa isang taong may kakayahang umangkop na katawan. Babalik kami at bibigyan si Tito ng gamot upang gamutin muna si Sierra. Pagkatapos nito, babalik tayo at hahanapin ulit sila. Panipi. Matapos magsalita si Gerald, mabilis na umalis silang dalawa at nawala agad. Ate, pareho silang nakakalayo na. Sa oras na ito, biglang sinabi ng 16 o 17 taong gulang na batang lalaki sa pasukan ng baryo. Nakahiga na siya sa lupa, na parang may pinapakinggan siya. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na huwag ipaalam sa anumang mga estranghero ang tungkol sa iyong mga kakayahan. Ni hindi natin alam kung sino sila at kung anong klaseng mga tao sila. Kapatid, nasasaktan ka pa ba? Ang sabi ng dalaga, hindi, wala na akong sakit. Fair na, maaari kaming pumunta sa bundok upang mang-alap ng ilang mga halaman. Nais kong tipunin ng ilang mga cherished herbs upang gamutin ang ina ni Rosie. Si Rosie ay palaging napakabait sa aming pamilya. Bukod dyan, ang kapatid at tito na nagligtas sa atin ngayon ay napakabait din sa amin at gumawa kami ng napakalaking pabor. Ang sabi ng batang lalaki. Kabanata 1337. Sa oras na ito, sina Gerald at Leo ay bumalik na sa bahay ng tiyuhin ni Gerald sa madilim na bayan. Gerald, bakit ngayon ka lang bumalik? Nakaranas ka ba ng anumang kaguluhan sa daan? Tanong ni Monica habang dali-dali siyang lumapit upang salubungin siya nang marinig ang tinig ni Gerald. Sa kabutihang palad, ito ay ilan lamang sa maliliit na hadlang. Sambit ni Gerald habang tumango ito ng bahagya. Gerald, sino siya, kung gayon? Hindi mapigilan ni Monica na magtaka nang makita niya si Leo, na nakasuot ng basahan. Siya ay aking kaibigan. Monica, tulungan mo akong linisin ang silid ng panauhin mamaya. Kakausapin ko ang aking tiyuhin upang manatili si Leo dito pansamantala. Nga pala, Monica, nasaan si Tito? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa loob ng bahay. Si Tito ay lumabas upang magpatakbo ng ilang mga errands. Sabi ni Monica, nakuha ko na ang mga halamang gamot na kinakailangan. Pupunta ako at tutulong sa Sierra na baguhin muna ang dressing para sa kanyang mga sugat. Pagkatapos nito, sasamahan ko si Leo upang bumili ng shirt. May iba pa tayong dapat gawin bukas. Sabi ni Gerald. Bakit ka busy? Nais kong turuan mo ako ng ilan sa iyong mga kasanayan. Panipi. Napatingin si Monica kay Gerald na may malaswang ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, pinakinggan niya ang mga tagubili ni Gerald at nagtungo upang linisin ang silid ng panauhin. Gumugol si Gerald ng 2 oras sa pagtulong kay Sierra na baguhin ang pagbibihis ng kanyang mga sugat. Sa ganitong paraan, pagkagaling ng braso ng Sierra, walang peklat, at perpektong ikakabit ito. Pagkatapos nilang kumain, dinala ni Gerald si Leo sa kanyang silid. Naghahanda silang bumalik sa nayon na bukas. Sa oras na ito, tiyak na makakahanap si Gerald ng angkop na naaangkop na katawan para sa babaeng nakaputi. Upang maging matapat, medyo masama ang paghanap ng isang madaling ibagay na katawan. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Leo, kung ang isang kaluluwa ay nagtagal sa isang madaling ibagay na katawan ng higit sa 10 araw, magdulot ito ng matinding pinsala sa orihinal na kaluluwa sa katawan. Halimbawa, hindi alam ni Gerald kung ang orihinal at tunay na Kay-ina ay patay o buhay sa ngayon. Hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting panunuya sa sarili nang maisip niya ang napakabait na dalagang iyon. Kahit na hindi siya ang nagdala ng direkta sa kanya, hindi direktang naiugnay siya sa pangyayaring ito kahit na ano ito. Kung hindi siya nagkamali ng pagpasok sa ibang kaharian, hindi siya nagkakamali ng pakawalan siya at palayain siya. Kaya, sa oras na ito, handa na si Gerald na maghanap ng maraming naaangkop na mga katawan. Handa rin si Gerald na bayaran ng mga ito anuman ang dami nilang hihilingin para dito. Kung naging maayos ang lahat, matagumpay niyang mailigtas ang babaeng nakaputi. Patuloy din na tutulungan siya ni Gerald na baguhin ang kanyang nababagay na katawan upang maiwasan nila ang makasama o kumuha ng anumang inosenteng buhay. Tulad ng para sa pares ng magkakapatid, sila ay isang napakahalaga at napakahalagang pahiwatig.
Umaga-kinaumagahan, pumunta sina Gerald at Leo sa nayon. Ang hindi inaasahan ni Gerald ay ang batang lalaki na kanyang iniligtas kahapon ay talagang maglulupasay sa harap ng pasukan ng baryo pagdating niya sa pasukan ng baryo. Hawak niya ang isang kutsilyo sa kanyang kamay, at hinahampas niya ang lugar kung saan lumipad ang mga katawan kahapon. Matapos patayin ang mga kalalakihang iyon kahapon, casual na itinapon ni Leo ang kanilang mga katawan sa damuhan sa tabi ng kalsada. Nang lumakad si Gerald, nakita niyang nalinas na ang eksena. Kuya, tiyuhin, andito na kayong dalawa, panipi. Pagkakita pa lang ng bata sa kanilang dalawa, dali-dali siyang tumayo habang nagtataka siyang nagtanong. Nang si Gerald at ang tiyuhin na ito ay naisave siya at ang kanyang kapatid na babae, napagtanto niya na ang tiyuhin na ito ay lubos na bihasa sa martial arts. Tungkol sa nakatatandang kapatid na ito, maaaring pakiramdam ng batang lalaki na siya ay mas mahiwaga. Kaya, nag-iwan sila ng napakalalim na impresyon sa batang lalaki. Hanem, mukhang may hinihintay ka, hindi ba't hinihintay mo kami? Hindi mapigilan ni Gerald na magtanong habang ngumiti siya ng mapangiti. Oo, hinihintay ko kayong dalawa. Naririnig kong papunta ka sa nayon. Kaya, alam kong dapat nandito ka upang hanapin ako at ang aking kapatid. Bukod dito, tila nasabi mo na kailangan mo ng tulong ng aking kapatid kahapon. Ang sabi ng batang lalaki. Nagpalitan ng sulyap sina Gerald at Leo sa oras na ito. Tila parang ang batang ito ay hindi kasing simple ng pagtingin niya. Noon lang biglang naisip ni Gerald ang sinabi ng bata bago sila maghiwalay kahapon. Kabanata 1338, sinabi niya na naririnig niya at nadarama ang panganib, at makakatakas siya kaagad sa paghula niya na mayroong anumang uri ng panganib. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natakot sa anumang mga ligaw na hayop o hayop sa bundok. Paano mo ito maririnig? Tanong ni Gerald. Kung totoo ito, ang batang ito ay talagang isang espesyal, kung gayon. Hindi rin moari ni Gerald ang sinuman o anupaman hanggang sa makitid na bayan na napakalayo. Ngunit ang batang ito ay tunay na makakaintindi sa kanyang darating ng maaga. Ito ay medyo mahiwaga. Hehe, sinabi ng aking kapatid na ito ang aking pinakamalaking lihim. Nga pala, kuya, tiyuhin, bakit mo hinahanap ang aking nakatatandang kapatid? Ang sabi ng batang lalaki, bakit hindi mo muna kami hatid upang makita ang kapatid mo? Upang sabihin sa iyo ang totoo, mayroon akong isang bagay na kailangan ko ng tulong ng iyong kapatid. Prank ang sabi ni Gerald. Sige. Pagkatapos nito, inakay ni Seth ang dalawang lalaki patungo sa kanyang bahay. Kapatid Gerald, Theo, maaari ba kayong pareho na turuan ako ng ilang mga galaw sa pakikipag-away? Nais kong maging malakas at makapangyarihan tulad sa inyong dalawa upang walang manggahas na bully ako sa hinaharap. Maaari lamang akong tumakas kapag nadarama ko at hinulaan ang panganib. Gayunpaman, walang paraan para ako ay muling labanan, tulad ng nangyari kahapon nang mahuli ng mga B***** ang aking kapatid. Panipi, nagmakaawa si Seth pauwi sa bahay. Hindi alam ni Seth kung bakit, ngunit naramdaman niya na parang si Leo, at lalo na si Gerald, ay partikular na madaling lapitan at makalapit. Iyon ang dahilan kung bakit naglakas loob si Seth na sabihin ang kanyang isip sa harap nila. Nais mong malaman ang ilang mga paglipat ng pakikipaglaban mula sa amin, ngunit hindi mo sinabi sa amin kung paano ka nagkakaroon ng gayong mga supernatural na kapangyarihan. Paano mo nalaman na pupuntahan ka namin at hanapin ka ngayon? Tanong ni Gerald habang nakangiti ng pilit. Siyempre, hindi gagawin ni Gerald na ibunyag sa kanya si Seth ng walang kabuluhan. Kung sasabihin sa kanya ni Seth ang kanyang lihim, tiyak na tutulungan siya ni Gerald upang makuha ang nais niya, kung gayon. Iyon ay isang lihim, at ito ang aking pinakamalaking lihim. Ngunit kapatid Gerald, kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Kung sasabihin ko sa iyo ang aking lihim, ikaw at tiyuhin ay dapat magturo sa akin kung paano makipag-away, kung gayon. Sabi ni Seth, tunay na interesado siya sa martial arts. Ngumiti si Leo bago niya sinabi, kahit na hindi mo sinabi sa amin ang tungkol sa iyong mga supernatural na kapangyarihan, mahuhulaan din namin kung ano ito. Batang-bata, dapat kang maging clairaudient, tama ba? Panipi. Clairaudient, nagulat si Gerald. Ang bokabularyo na ito ay parang kakaiba at misteryoso sa kanya. Kahit si Gerald ay hindi nito nalalaman.
Gayunpaman, kitang-kita na ang Leo ay tila may nalalaman pa kaysa sa nalalaman ni Gerald sa ilang mga aspeto. Sapat na totoo, labis na nagulat si Seth, at nanlaki ang mga mata niya sa pagkabigla nang sabihin niya, "Tio, paano mo masasabi sa isang sulyap?" Hahaha, ang ilang mga tao ay may parehong mga kasanayan sa iyo o kahit na mas malakas na kasanayan kaysa sa iyo kung saan ako nanggaling. Sinabi ni Leo sa isang nangingibabaw na tono. Gayunpaman, parang wala ka ring natatanggap na espesyal na pagsasanay. Kaya, paano posible na magkaroon ka ng ganitong uri ng kakayahan, kung gayon? Tanong ni Leo habang napakamot ng ulo. Tama nga ang hula ko. Kapwa kayong tunay na mga taong may mahusay na kakayahan. Hehe, clairaudient talaga ako. Batay sa aking mga kalkulasyon, sa palagay ko nakakarinig ako ng mga tunog hanggang sa halos 500 milya ang layo. Iyon ay kung paano ko malalaman kung may mga panganib na papalapit. Sabi ni Seth, sigh. Orihinal na naisip ko na makakagawa ako ng isang kapalaran dahil sa mahiwagang kakayahan na mayroon ako. Gayunpaman, napagtanto ko na ang pagiging clairaudient ay hindi nangangahulugang anupaman. Hindi ako makakagawa ng anumang pera, at hindi ko rin kayang gamutin ang sakit ng aking lolo. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta sa bundok upang makalakam ng ilang mga halamang gamot. Sambit ni Seth habang nagbubuntong hininga. Leo, paano makakakuha ng clairaudience ng mga tao? Hulaan ko na dapat ay nakuha nila ang kakayahang ito sa pamamagitan ng isang tiyak na pamamaraan, tama ba? Sa palagay ko ang isang ordinaryong tao ay hindi magagawang maging clairaudient sa pamamagitan ng anumang paglilinang o pagsasanay. Tanong ni Gerald dahil sa kuryosidad. Sa gayon, tatanungin natin ang batang ito, si Seth, tungkol dito. Dapat nating tanungin siya kung paano siya naging clairaudient. Nang nagbago ako sa simula, ang mga kakayahang nakuha ko ay walang hanggang lakas. Sabi ni Leo, bukod dito, ang ilang uri ng elixir ay kinakailangan upang makamit ang ganitong uri ng pagbago. Sabi ni Leo, tumango si Gerald. Si Leo ay nagmula sa Gelatra, na kung saan ay isang napakakaiba at mahiwaga na lugar. Maraming mga abnormal na pagbabago at pagbabago ang maaaring maganap doon. Sa makatuwid, mauunawaan kung ang isang tao ay dumaan sa isang pagbabago doon. Gayunpaman, si Seth ay naninirahan dito sa lahat ng ito habang. Kaya, paano nagkamit si Seth ng isang tiyak na espesyal na kakayahan tulad ni Leo, pagkatapos? Kudlid, hindi mapigilan ni Gerald na magtaka. Kaya, dali-dali niyang tinanong si Seth tungkol dito. Siyempre, si Seth ay hindi isang hanggal na tao, at siya ay talagang napakatalino at matalino. Sa makatuwid, sinabi lamang ni Seth kay Gerald ang totoo pagkatapos niyang panumpiin si Gerald nang paulit-ulit na tuturuan niya siya ng martial arts pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang lahat. Kapatid Gerald, nakamit ko ang espesyal na kakayahang ito sa loob ng isang kuweba ng ahas sa bundok noong ako ay 12 taong gulang. Kumain ako ng isa sa mga prutas doon, at pagkatapos ay ganito ang wakas ko. Bukod doon, maraming kakaibang mga kwadro na gawa at mural sa loob ng yungib. Kabanata 1339. Nasaan ang kuweba ng ahas na iyon? Tanong ni Gerald habang titig na titig kay Seth. Tunay na kamangha-mangha ang mundong ito. Dahil maaaring makatagpo ni Seth ng maswerteng kapalaran at kapalaran sa kanyang pandinig, kailangang magkaroon ng iba pang mga nakatagong lihim sa loob ng kuweba ng ahas. Nag-isip si Gerald na kung ganoon talaga ang kaso, kailangan niyang pumunta at tingnan ang partikular na kuweba ng ahas. Nasa bundok ito. Naaalala ko pa ang eksaktong lokasyon ng kuweba ng ahas. Kapatid na Gerald, pwede na kita ihatid mamaya kung gusto mo. Sabi ni Seth, sige, guguluhin kita, kung gayon. Sambit ni Gerald habang tumatango. Ang pangalan ni Seth ay Seth Laird, at ang pangalan ng kanyang kapatid na babae ay Suri Laird. Ang kanilang mga magulang ay madalas na wala sa buong taon, at pareho silang karaniwang nakatira kasama ang kanilang lolo. Gayunpaman, ang lolo ni Seth ay mahina, at kailangan niya ng mga halamang gamot upang mapanatili ang kanyang buhay. Nabanggit din ni Seth ang isa pang kapatid na nagngangalang Rosie Slow habang nagsasalita ito. Si Suri ang personal na kalihim ni Rosie, at si Rosie ang nagbibigay sa kanila ng pera na kailangan nila upang gamutin ang karamdaman ng kanilang lolo. Sa makatuwid,
palaging itinuturing ni Seth si Rosie bilang kanilang tagapagligtas at tagabigay. Kung tama ang hula ni Gerald, dapat si Rosie ang taong hinahanap niya. Ito ang magiging tanging paraan upang maipaliwanag niya ang mapagkukunan ng naaangkop na aura ng katawan kay Suri. Ate, tingnan mo kung sino ang narito. Sa oras na ito, sumigaw ng malakas si Seth habang nakatayo sa bakuran. Hindi nagtagal pagkatapos nito, si Suri ay lumabas ng bakuran, at ang buong bakuran ay agad na napuno ng isang malakas na samyo ng gamot. Saan ka ulit tumakbo? Sinusuri ni Dr. Hadskis ang palso ng lolo ngayon. Tahimik ka ng konti, sabi ni Suri. Matapos niyang magsalita, tumingin siya kay Gerald at Leon na nakatayo sa likuran ni Seth. Nagulat siya saglit bago niya sinabi, kayong mga tao. Malinaw na si Suri ay mayroon pa ring matinding takot sa kanyang mga mata. Bagaman na i-save ni Gerald ang kanyang buhay, ang paraan ng pagpatay nila sa mga lalaking iyon kahapon ay makakaramdam ng takot at takot sa sinumang ordinaryong babae. Gayun din, tulad ng inaasahan ni Gerald, wala ng aura na nananatili sa paligid ng katawan ni Suri sa oras na ito. Miss Laird, wala kaming anumang nakakasamang hangarin. Gayunpaman, may isang bagay na kailangan ko ng iyong tulong. Gagawin kita ng pabor kung magagawa mo sa akin ang isang pabor. Kumusta naman yan? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Ako, paano kita matutulungan? Tanong ni Suri habang hinihila ang kanyang nakababatang kapatid sa kanyang tagiliran. Narinig kong sinabi ni Seth na ang nag-iisang babae na nakipag-ugnay kakahapon ay walang iba kundi si Chairman Rosie Slow. Kaya, nais kong humingi ng iyong tulong upang maisaayos ang pakikipagkita ko sa kanya. Sabi ni Gerald, nais mong maghanap para sa chairman mabagal. Tanong ni Suri, medyo nag-alala. Pasimpleng tumango si Gerald bago siya maglakad patungo sa jar ng gamot kung saan nabubulok ang gamot. Ang race eta mong ito ay magagamot lamang ng mga sintomas ng iyong lolo, ngunit hindi nito magagamot ang ugat na sanhi ng karamdaman ng iyong lolo. Kung ang iyong lolo ay uminom ng gamot sa mahabang panahon, hindi lamang siya lalago at higit na umaasa sa gamot, ngunit lalo lamang lumala ang kondisyon ng kanyang katawan. Sabi ni Gerald, kayo, sino kayo? Malinaw na tama si Gerald, at ang ekspresyon ng mukha ng huli ay nagbago sa isang iglap. Ate, si Kuya Gerald at ang tiyuhin na ito ay mabubuting tao, at sila rin ay mga taong may mahusay na kakayahan. Hinahanap nila si Sister Rosie dahil nais nilang hilingin sa kanya para sa tulong niya upang makahanap sila ng kahit na sino. Gayun din, sinabi na ni Brother Gerald na tutulungan niya kami na pagalingin ang lolo. Nagmamadaling sabi ni Seth, talaga, syempre, totoo. Seth, ito ay isang oxyblood pellet. Hatiin ito sa 12 bahagi bago gawin ito para sa iyong lolo. Maaari mo itong ipack-in sa kanya minsan bawat buwan sa susunod na 12 buwan. Ang karamdaman ng iyong lolo ay gagaling ng buong pagkalipas ng 1 taon. Panipi, habang nagsasalita si Gerald, inabot niya ang isang oxyblood pellet kay Seth. Hindi mo rin kailangang suriin muna ang pulso ng aking lolo. Nagtatakang tanong ni Suri. Hindi. Nahuhulaan ko na kung anong uri ng karamdaman ang mayroon ng iyong lolo sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa race eta. Wala kaming ibang masamang balak. Gusto lang naming hilingin kay Chairman Slow para sa kanyang tulong sa isang bagay na mahalaga. Taos-puso na sinabi ni Gerald. Nagpumiglas sandali si Suri, ngunit batay sa malinis na hitsura ni Gerald, masasabi niya na hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Kaya, tumango siya habang sinasabi, okay. Tutulong ako upang ayusin ang isang pagpupulong sa kanya para sa iyo. Gayunpaman, ang chairman ng mabagal ay hindi magagamit ngayon dahil siya ay kasalukuyang nasa isang pagpupulong. Magkakaroon lamang siya ng ekstrang oras mamaya sa hapon. Panipi, sa oras na ito, biglang nakatanggap si Gerald ng isang text message sa kanyang cellphone. Bilasan mo at bumalik ka. May nangyari. Ito ay isang text message mula kay Monica. Hanem. Kabanata 1340, medyo, natakot si Gerald pagkakita niya sa text message. Ano ang maaaring nangyari sa Shantytown? Para bang hindi pa nakakabalik ang kanyang tiyuhin? Hindi, siya ay dapat na magmadali upang tingnan. Sa oras na ito, tinaas ni Gerald ang kanyang ulo upang tumingin kay Seth. Seth, maaari mo ba akong tulungan na makinig at makita kung may nangyayari sa madilim na bayan na nagmula ako? Tanong ni Gerald.
Nagmamadaling pumayag si Seth. Pagkatapos, lumuhad siya sa lupa habang nakikinig siya ng mabuti. Oo, tila parang maraming tao ang biglang lumitaw doon. Maraming tao ang nagkakasama sa kasalukuyan. Gayunpaman, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sabi ni Seth. Nakasimangot si Gerald habang naiisip ang sitwasyon. Masama ito. Dapat itong ang mga tao mula sa pamilyang Gunter. Si Felton ay ang nakasugat sa siyera, at ang kanyang tiyuhin ay ang lumaban at itinaboy siya. Kaya, hindi sila papayagan ng pamilya Gunter na tulad nito. Bukod dito, tiyak na malalaman nila ang kanilang kinaroroonan. Isang pahiwatig ng galit ang sumilay sa mga mata ni Gerald sa oras na ito. Leo, balik tayo, sa madilim na bayan. Totoo nga ang pandinig ni Seth. Ang lahat ng mga tao sa nayon ay talagang natipon sa pangunahing kalye ng madilim na bayan. Bukod dito, ito ay isang pangkat ng mga masters mula sa pamilyang Gunter na binabantayan sila sa oras na ito. Hindi makatakas si Monica, at dinakip nila siya habang dinala siya sa harapan ni Felton. Nakatayo si Felton na nakatalikod ang kanyang mga kamay sa sandaling ito habang medyo nagmulat siya. Nasaan si Gerald? Mabuti pang sabihin mo sa akin ngayon. Kung hindi man, ang aking mga nasasakupan ay magsisimulang patayin ang mga taong ito ngayon. Sa oras na ito, ang master na iyon ay hindi narito upang iligtas kayong lahat. Malamig na sabi ni Felton. Hindi ko alam kung sino si Gerald. Ikaw ang B*** na pumutol sa braso ni Sierra. Ikaw ay isang hayop na hindi ka papayag sa isang bata. Labis na galit si Monica, at pasulyap-sulyap lang siya kay Felton habang galit na sumpa sa kanya. Nang marinig ito ni Felton, simpleng umiling lang siya nang ngumiti siya ng mapait. Alam ko na mayroong isang master na nagtatago dito sa madilim na bayan. Marahil ay hindi ka natatakot. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ka dapat sumubok at kumuha ng higit pang mga pagkakataon. Mayroon na akong paraan upang harapin ang taong iyon. Sa oras na ito, hindi ko lang hinahanap si Gerald, ngunit nais ko ring hanapin ang lalaking iyon na makaganti sa kanya. Kaya, kagandahan, kung hindi mo nais na magtapos tulad ng mabahong brat na iyon at putulin ang braso, dapat sabihin mo lang sa akin ang totoo ngayon. Binalaan siya ulit ni Felton. Habang nagsasalita siya ay bigla niyang inunat ang kamay habang nakahawak sa leeg ni Monica. Hindi ko alam kung sino si Gerald. Iniunat ni Monica ang kanyang mga kamay upang tamaan si Felton habang nagpupumilit na kumawala sa kanyang hawak. Well, sige kung ganon. Masasabi kong hindi kayo magbibigay maliban kung may nakikita kayong dugo. Dahil ito ang kaso, papatayin ko ang ilan sa inyo ngayon upang makapagbigay ng halimbawa sa iba. Panipi, si Felton ay naglagay ng kaunting lakas sa kanyang braso, at handa na siyang putulin ang leeg ni Monica. Sa oras na ito, ang iba pang mga Panginoon mula sa pamilyang Gunter ay handa ding pumatay ng ilang mga tao. Batang lalaki, babayaran mo ang iyong buhay. Isang malakas na boses ang biglang tumunog sa kanyang tainga. Ang boses na ito ay napaka-nakabingi at malakas, at ito ay dumating bago lumitaw ang sinuman na may biglang pagsabog ng alikabok. Pagkatapos nito, isang maliit na maliliit na bato ang tumagos sa tumataas na alikabok habang diretso itong lumilipad patungo sa templo ni Felton. Walang malay na binitawan ni Felton si Monica habang iniiwas ang maliit na bato. Direktang tumusok ang maliit na bato sa isang makapal na puno, umatras ang dalawang hakbang ni Felton habang hinabi niya ng mahigpit ang kanyang mga alis. Isang Panginoon, ang madilim na bayan na ito ay talagang hindi ganoong kadali, sinabi ni Felton, na nakangisi sa galit habang tinitingnan ang dalawang figura na naglalakad papunta sa kanya sa oras na ito.